gagawin ho natin dito immediately, pinapa-take down na natin ho. Hindi lang ho, alam niyo naman ho, CICC hindi lang pinapa-take down yung mga contents nila, but we would take down their sites as well. Seryoso ang pamahalaan sa pagsugpo sa illegal na online gambling sa bansa. Ito ang binigyang diin ng opisyal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kasunod ng utos na i-take down o ipasara ang mahigit 30 website ng mga social media influencers at bloggers. Dahil ito sa patuloy at paulit-ulit na paglabag sa kabila ng warning na ibinigay sa kanila ng pamahalaan. Sa mga influencers, akala ho siguro nung iba, nung kinasuhan natin yung iba at saka tinake down natin yung mga sites, titigil ho tayo doon. Right now, CICC has identified a lot, more than 30 more influencers that are still promoting illegal online gambling. Hindi na ho tayo makikiusap sa kanila, dire-diretso na ho to. I-file na rin natin at i-endorse na rin natin doon sa PNP-ACG for the appropriate filing of cases. Sa mahigit 30, 15 ang pinangalanan ng CICC. Actually, may update po. Dalawa po dito sa 15 social media influencers ang na-take down na yung page as of today. So, wala na po yung page ni Wamos na may 8.3 million followers at saka yung page ni 150 na may 2.9 million followers. So, napakalaking ano po ito. It's a big victory for the people na lumalaban ho doon ho sa pananalasa ng illegal na online gambling, ano. Sabi ng CICC, may ilang influencer na nagpaliwanag at nakipagtulungan sa pamahalaan kaya hindi na nila tinuluyang ipa-take down ang site. Subalit mayroon na tila binabaliwala ang warning ng pamahalaan. Pakiusap din ng CICC sa mga social media platform na bilisan din ang pag-take down sa mga illegal na online gambling sites at mga nagpo-promote nito. Bukod dito, may panibagong 78 na influencers na may posibleng kaparehong paglabag at 147 illegal gambling sites. Base sa monitoring sa online reporting sites at monitoring ng Digital Pinoy's team. Posibleng makasuhan ng estafa, syndicated estafa o large-scale estafa ang mga ito depende sa ebidensyang makakalap laban sa kanila.